really worried with the ballooning debt per capita natin. At saka yung ating debt to GDP ratio, according to our according to Secretary Jokno, is around 61%. So I am not an economist, no, to start with. I am not an economist. Kaya sabi ko sa kanila, beforehand, nag-explain si Secretary Jokno that our economy, the Philippine economy, is in good shape. We have a healthy and robust economy, considering na, sabi nga niya, among our ASEAN neighbors, ganun lang rin ang range ng mga utang natin. Debt to GDP ratio is around 60, 61 or around 60s. Sabi niya, Vietnam, Thailand, ganun rin daw ang kanilang debt to GDP ratio. And even he cited the case. Nagpapaliwanag ka pa eh. Oo, nagpapaliwanag niya na marami siyang alam. Oo, kaya Of Singapore, which is 101% yung kanilang debt to GDP ratio. So tayo 61% lang. So okay pa rin daw tayo per international standards. So kaya nga sabi ko, alam mo sir, yung ito lang, para sa ordinaryong Pilipino na nanonood sa atin ngayon, dito sa ating hearing, hindi kasi sila kalibil ang utak nyo. Kagaya ko rin sila na medyo mahina dyan sa ekonomiya, hindi kalibil ng utak ninyo. Safe ba? Pwede ba? Okay ba? Nasabihin natin sa kanila na ito nga, meron nga sa kanila. I was quoting these people na narinig ko ha. Sabi nila, para nga bababa yung debt, yung ating per capita debt. Mga nakita ng mas marami para pag malaki. General ba to? Kasi ganito lang yan. Ganito lang po, Sir General. No? Siguro para sa akin, mas maganda kaysa nakikinig kayo dun sa mga tinasabi. Kasi ang sabi niya is, narinig lang niya na mga naririnig-rinig niya sa paligid na yung mga apo ng apo natin, may utang paglabas. So para mabawasan daw yung mga utang ng mga apo-apo natin, mag-anak tayo ng mas madami para mabawasan. Yun kasi ang problema sa atin, General Bato. Senador na po kayo. Hindi naman po kayo komedyante. Pare-pare naman tayong kalbo. Hindi naman tayo komedyante. Pero ang sinasabi po natin is, kung hindi nyo kalibel yung utak noong mga kinakausap nyo sa Senado, lalo na kung patungkol sa budget ang pinag-uusapan, bakit hindi nyo abutin? Bakit hindi kayo mag-aral para mas magaling kayo sa kanila? Kasi ganito yan. Kung yung mga ekonomista, General Bato, mas magaling sa inyo, kaya nila kayong paikot-ikutin sa mga kamay ninyo, makukuha nila yung gusto nila. Hindi pwede na mas magaling yung mga resource person ninyo sa inyo. Bilang isang senador, kailangan po mas magaling kayo doon sa mga ini-interrogate nyo. Saan ka makakita mas matalino yung ini-interrogate sa nag-i-interrogate? Di kaya niyang paikot-ikutin yung nag-i-interrogate. Tama po ba? Saka sana, General Bato, aralin nating maigi kasi nandiyan na kayo eh. Huwag na tayong jumujok-jok kasi. Kapag nandiyan sa Senado, seryoso na. Buhay na kasi ng tao yung nakataya dyan eh. Pera na ng gobyerno, mantakin mo may Maharlika Investment Fund. Tapos utang pa rin ng utang yung Pilipinas. Di ba kaya nga ipinasa nyo yan sa Senado? Pinasa nyo yung batas na yan. Di ba ang usapan, hindi na tayo mangungutang pag may ganito na? Bakit ang sinasabi nila sa hearing niyan, kailangan nating mangutang natural, General Bato? Kukumbinsihin ka nila. Kasi yun talaga target nila. Kung ikaw naman, napakadali mong makumbinsi. Oo ka lang ng oo. Walang mangyayari, sir. Hindi, dapat wala na kayo dyan.
Di ba? Siguro naman, nakita nyo naman kung paano manggisa yung mga dating mga senador natin pagdating sa bagay na yan. Kasi ngayon, ginagawa nyo lahat, biro eh. Si PRRD lang po ang pwedeng gumanyan. Kasi si PRRD, kahit na nagbibiro yun, magaling talaga yun. Alam niya kung ano yung sinasabi niya, alam niya kung ano yung ginagawa niya. Ikaw mismo, aamin ka na hindi kami magkakalibel ng utak. Kung hindi kayo magkalibel ng utak, huwag ka na magsalita dun. Makinig ka na lang. Nakita mo ba si Robin Padilla dun sa hearing ni Tolentino? Dahil si Tolentino, napakahusay na abogado, nakita mo ba si Robin Padilla sumabat-sabat? Nakita mo ba si Robin Padilla nagbiro-biro? Si Robin Padilla, nandoon lang siya, nagmamasid siya, nag-take note siya. Kasi nga, bagamat kalibil niya yung mga or alam niya yung likaw ng bituka ng mga PDL dun sa hearing ni Tolentino, hindi siya nagmagaling dun. Ang mahirap kasi sa iyo, sir, ang hilig mong aagawin mo yung eksena, tapos sablay pa yung sasabihin mo. No, ito, hindi po ako anti-Bato. Iboboto ko yan si Bato sa 2025 pag tumakbo yan. Kasi DDS yan eh. Kasi alam ko malinis ang puso nitong mamang to. It's just that talagang minsan, kumbaga yung hindi mo nakasanayan, yun nga, hindi mo nagagawa. So, gusto ko na mag-improve pa to si General Bato at gusto ko mag-evolve siya bilang isang politiko na critical. O hindi yung politiko na hindi mo irirespeto gawa ng pa-joke-joke lang. O kita mo, pagka si Jinggoy ang nagpupunta sa mga inquiry na ganyan, nanginginig. Presensya pa lang niya, nanginginig na yung mga resource person. Kapag si Tulpo, yun nandiyan dyan. O alam nila nababalusubasin sila eh. Hindi yan makukuha sa pasigaw-sigaw, Senator Bato. Yung pasigaw-sigaw, luluhod-luhod, hindi yan makukuha sa ganun. So, yun lang po ang aking advice. Aralin po ninyo, wag po kayong papayag na mas matalino yung inyong ini-interpolate kesa sa inyo. Kasi po kayo po ay mga senador. Napakalaki po ng inyong role sa bayan natin. Ang population, marami din maghati-hati sa utang, bababa yung debt per capita. Yung pinubreng pag-iisip, yung ordinaryong tao na pag-iisip. Ganun lang ang ginawa kong intro sa aking statement sa kanya na okay lang ba na sabihin natin sa mga Pilipino, don't panic, utang lang yan. Kayang-kaya yung bayan. Diba? Sabihin mo yung don't panic, utang lang yan. Anong kapanatagan yung ibinigay mo sa tao? Na huwag kayo mag-alala, utang lang yan. O ano yun? Parang halimbawa, ako may utang ako, malaki, hindi ako mag-aalala. Pwede ko naman hindi bayaran, ganon. Minsan kasi, gamitin na lang ninyo yung lingwahe kung saan kayo, baka lang hindi nyo ma-express yung inyong totoong gustong i-express kasi nga, hindi nyo, kumbaga mas kumpiyansa kayong magbitaw sa salitang Bisaya, ganyan, o kaya English. O ganoon na lang kung saan kayo para ma-deliver nyo ng maayos yung yung inyong gustong i-deliver. Magsalita na lang kayo sa vernacular nyo. Kaya natin gobyerno. Sabi naman niya ni Secretary Duke na okay pa tayo. No need to panic, okay pa tayo. So natural sir, sasabihin ni Joke na yun. Kasi meron pa silang 5 taon eh. At may 5 taon pa silang mangungutang. Definitely sasabihin nila, hindi sila nagpapanik dahil sa utang natin, pero nagpapanik sila pagdating sa military uniform personnel, yung pension. Kapag patungkol sa libreng edukasyon, nagpapanik sila, hindi daw kaya. Kapag dating sa ganito, hindi kaya. Ayuda, hindi kaya. Lahat kay Joke, hindi kaya. Magtataka ka, wala silang programa, pero utang sila ng utang, hindi ka magpapanik. Nagpadala ka naman. Siyempre, dapat nagalit ka. Anong huwag mag-alala? Anong hindi ako mag-aalala? Ako rin part ng utang na yan. At yung mga apo ko kasama sa utang na yan. Meron na tayong Maharlika Investment Fund, ba't mangungutang pa tayo?
Sasabihin nyo, majority mapupunta sa infra. Eh bakit? Yung Maharlika Investment Fund, di ba pinasa natin yun? Yun ang sabi nyo. Na dyan kukunin lahat ng infra. O eh bakit ngayon ganyan na naman? So binudol nyo kami, no? Kasama kayo sa nambudol. Ganon, lumabas ang istorya. Kaso lang, pinalabas doon sa ibang media outlet na that was my solution. Mga anak na mga anak. I was quoting. Hindi naman siguro ako ganon kabubo at ganon kagago. Yun ang masama. If you want us to believe na hindi ka ganun kabobo at katanga, you should at least act like one. We still have our full trust and confidence sa inyo, Senator Bato, pero you really need to represent. You really need to make a mark dyan sa Senate na masasabi natin na wag tayong mag-alala, nandiyan dyan si Bato de la Rosa. Eh kaya lang, wala eh. Wala talaga eh. Si Senator Bongo, kita mo, ano ang tumatak sa atin kay Senator Bongo? Malasakit Center. Ang dami ng malasakit center sa Pilipinas. Habang puro kayo Senate inquiry, habang puro kayo pamidya, si Senator Bongo nagtatrabaho. Yun sana ang ginagaya mo, Senator Bato. Make a change. Make a change. Kailangan makapag-iwan ka ng something that will make yung mga future generations think na, oh, this is General Batos Oh, yun lang. Ganon ang magiging solusyon ko. I was just quoting people. So, Sen, I heard. So, Senator, Kasi sabi niya, I'm just lightening up the mood. Magpapatawa lang ako sa tao. First off, hindi naman stand-up comedy ang Senate. We are talking about national yung utang debt. Government debt ang ating pinag-uusapan. You are not there to entertain people. You are not there to make us happy, laugh, or whatsoever. Nandyan ka, Senator Bato, para maging instrumento, magrepresenta sa mga mamamayang Pilipino na tama yung mga desisyon ng nasa gobyerno natin. Senator, nandito si Attorney Panelo, natatawa rin siya sa mga... So, Senator, you are worried about the debt, in short. Yes. Okay. Yes, I was worried. Okay. I was worried. Kaya nga ako nagtanong sa ating economic managers na okay pa ba tayo? Hindi pa ba tayo dapat